umaga sa lahat sa tanghaling ito. At muli po ipapurihan natin ang Ama, Anak at Espiritu Santo sapagkat muli niya tayong tinipon sa dambanang ito. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Amen. Mga kapatid, sa umaga pong ito, ang atin pong pagsasalusaluhan ay ang hinanda ng ating Panginoon na isang tema. Subalit ito po ay madali nating mauunawaan. Sapagkat ang tema po natin sa umagang ito ay kung ano po ba ang natanggap nating mga biyaya at pagpapala na pwede nating ibahagi sa ating kapwa. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Halimbawa po yung biyayang natanggap natin sa dakong ito yung biyaya na kung paano natin nadama ang ating Panginoon. Pwede po natin i-share yun sa ating mga kaibigan na hindi nakakatungo dito at sa ating mga ibang mga kapatid na medyo malayo sa Panginoon. Yun po yung isang halimbawa na pwede nating maging pattern. At para po higit ninyong madaling matugunan, halimbawa po ay ang pagpapala ng material ang inyong natanggap, biyaya ng Panginoon. Ibahagi din po natin sa ating kapwa kung ano po yung natanggap natin. Sabi nga po share your blessings. Ganon po. At sa umaga pong ito, ang una pong magbabahagi sa kadakilaan ng ating Panginoon, palakpakan po natin ang buhay niya Diyos sa ating kapatid na si Arlene Relente. Isang alagad po. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Isa pa po, palakpakan natin ang buhay na Diyos. Tunay at katotohanan po na ang Diyos ay mabiyaya at mapagpala. Amen po ba? At masasabi ko po na sa pagtindig ko sa dakong ito, sa pag-akay sa akin ng Ama sa dakong ito, isang napakalaking biyaya po sa akin. Amen po ba yun? Kung papaano ito po ang aking kayamanan na nakamtan sa ating Panginoon. Subalit hindi po doon napuputol ang aking pagtanggap. Kailangan pag may natanggap ka, ipamahagi mo. Amen po ba yun? Paano ko nga po ba maibabahagi sa ganang pagkatao ko po? Sapagkat kung iisipin ko po bilang pagkatao, yung mga nalalaman ko ngayon, hindi ko batid noong wala ako dito. Sapagkat sa dakong ito, sadyang wala pong kapantay, walang kapara ang pagbabahagi ng banal na Espiritu sa katao na minamahal po ko. Amen po ba yun? Unahin ko po na ang bahagi sa akin ng Ama, ang pinagkaloob po niya sa akin, hindi man po pinansyal, hindi man po mga material, higit pa po doon. Ang una po ang pagkilala sa Kanya. Na dati kilala ko lang po siya bilang Panginoon. Subalit, sa dakong ito, dito po siya nagpadama. Dito ko po siya natanggap na lubusan. Sapagkat, ibinahagi na po niya noon sa akin ang mga salita niya, subalit hindi ko po ganang maunawaan, sapagkat wala nga pong banal na Espiritu na magpapaunawa sa akin. Subalit ngayon po, salamat po sa Ama, salamat sa taong ginamit niya, upang sa gayon ako'y ganap na makakilala. Bilang kabataan po, maibabahagi ko po na dati pakiramdam ko sa pamilya ko, ako po yung pinakaduwag, ako yung pinakamarupok, ako yung pinakalampa. Subalit ngayon, naturingang bunso, naturingang bata, subalit pag nasa sayo pala ang Ama, pag ang biyaya niya nasa sa iyo, maaari kang sandigan ng kapwa mo dahil sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos?
Sapagkat kung iisipin mo sino ba ako para daingan nila na ganito ang problema, na ganito ang pinagdaraanan. Subalit, sa nasisilayan mo mong mga kaganapan, isang biyaya ng Diyos ang katatagan, ang tapang upang harapin po ang buhay, na kahit bata ka, makakayanan mo. Buhay po ba ang Diyos? Na kung sa dati ko pong buhay, takot po akong pumunta sa hospital sapagkat duwag nga po ako. Ayoko makakita ng mga dugo, kung anong mga aparato man yan. Subalit, sa kalooban ng ating Ama, yan nga po ang isang biyaya, tapang, na kung dati hindi man po nila ako nasasama sa hospital, na magbantay, subalit ngayon, sa katatayuan kong ito, salamat sa Ama, sa bahagi po niya sa akin. Yaon po ang maaari kong ibahagi sa aking kapwa na bahagi sa akin ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Bilang kabataan po, marami po akong, kahit bata, marami din po akong sinasakripisyo. Andyan po yung nanay ko. Stay in po ako dito sa Dambana, sa 3rd floor po. Sa amin pong 4 na magkakapatid, ako lang po nakapag-aral ng kolehiyo. Ako po ang inaasahan nila na makakatulong sapagkat nakapag-aral nga po. Subalit, yun po ang pinagbabatahan ko sa bawat araw. Pag-uuwi ako, sasabihin ng nanay ko, bukas ka na umuwi. Subalit may gampanin po ako sa bawat araw sa dakong ito. Nagtanong po ako sa Ama. Sabi ko, tutugon po ba ako sa, sabi ng nanay ko na magstay muna ako kahit isang araw man lang. Absent po ako nung last Monday po. Or tutugon ako sa panawagan mo. Nangusap po ang Espiritu sa akin. Anak, ako'y mapagbigay. Tumugon ka man sa akin kung may nasakitan kang kalooban. Yan bagay kalugod-lugod sa akin. Kaya hindi naman po madalas, subalit may mga pagkakataon na marapat mong pagbigyan ang minamahal mo sa buhay. Amen po ba yun? Yan po ang pinagbabatahan ko na gusto ko man po siyang tulungan. Hindi po niya alam yun. Gusto ko man siyang makasama. Subalit, kailangan hunayin mo ang Ama. Amen po ba? Yan po ang kirot sa puso ko. Subalit sa bawat araw, pinaglalaban ko na kailangan kong makatugon sa Kanya sapagkat katulad din po ng bahagi ng banal na Espiritu sa kataon ng mahal na Apo. Sino ba ang nagbigay ng magulang mo, ng anak mo, ng mga minamahal mo sa buhay? Di po ba siya? Kaya siya ang unahin mo, siya ang bahala sa iwanan mo. Buhay po ba ang Diyos? Bakit ko po yun ibinahagi? Sapagkat yun po ang isang biyaya ko pang nakamtan, ang pangunawa mula sa Ama. Sapagkat kung hindi mo nga mauunawa ng mga bagay, sadyang mahihirapan ka, sadyang masasakitan ka. At ngayon po, salamat sa Ama, kung ano po yung ibinabahagi ng mga salita sa akin, na ibabahagi ko po yun sa aking nanay, sa aking kapatid na nasa malayo, sa aking kuya, na pag umuwi po ako, pag tinititigan ko siya, parang nadudurog ang puso ko sa mga pagsubok. Subalit kailangan lumaban, kailangan maging matapang, upang sa gayon mapatunayan mo na ang Diyos ay buhay. Amen po ba yun? Kaya po, ngayon, wala po akong hinahangad sa ating Panginoon, kundi ang patuloy kong kamti ng pagpapala na kaloob po niya na patuloy na mangusap sa aking kaisipan, patuloy akong makatupad sa kung ano po ang nasa niya. Gayon na lamang po ang pagnanasa ko na sa bawat araw ay gamitin niya po ako, sapagkat yaon na po ang biyayang patuloy kong hinihintay po sa Kanya. Na sa dati po, hinahangad ko po na kahit minsan man lang makasalubong kong mahal na Apo, nung tagasunod pa lang po ako. Subalit alam niyo po ba ngayon, higit pa sa hinahangad ko ang aking nakamtan, na pinagbibigyan po ako ng pagkakataon na sa tuwin na po ay makasamang mahal na Apo, upang sa gayon, sa bawat araw ay patuloy niyang patutuhanan kung sino siya, banal na Espiritu, na tuwirang nananahan sa katawan ng mahal na Apo Conching. Buhay po ba ang Diyos? Isa ko pa pong ibabahagi, ang kaganapan po last Tuesday po, pinahintulutan po ng Ama na makasama po ako ng mahal na Apo sa isang misyon. Pinuntahan po namin, bali kaibigan po ng isang tagasunod dito, hindi po kilala ng mahal na Apo.
Sa Manila pa po yaon. Wala pong ibinabahagi sa kanya yung mga kasamahan niya kung ano po yung karamdaman ng pasyente. At pagpasok po namin sa kwarto, nung pagdating po namin doon, nakadaloy na po ang banal ng Espiritu at agad-agad po hinawakan po sa tiyan sapagkat dito po ang karamdaman. At dumadaing po ang pasyente na masakit. Sabi ng banal ng Espiritu, alam kong masakit. Kaya po hinaplos dito. Pagkatapos po noon, may dumating pong nurse at kinuhanan po ng blood pressure. At ang blood pressure po ng pasyente ay 160/100. Mataas po, di po ba? Pagkatapos po, nangusap muli ang banal na Espiritu dun po sa pasyente na kailangan daw po niya magpatawad, alisin ang galit, hinanakit, pagdaramdam, upang sa gayon magaanan ang nararamdaman. Sapagkat kung papaanong tinuturan po ng banal na Espiritu na ang galit, poot, hinanakit, ay nagiging sanhirin po ng karamdaman. Amen po ba yun? Sakit ng ulo, pagtaas ng presyon, at naong na-release na po ng pasyente na oo nga daw po meron po siyang kagalit. Kailangan po niya magpatawad. Na-release po lahat, umiyak sa mahal na apo, ayaw na pong bitawan ng mahal na apo. At pagkatapos po noon, chinek po ulit ang BP. 120/70. Buhay po ba ang Diyos? Nagtataka po yung nurse, bakit daw po ganon ang BP? Ang sabi, baka daw pinainom po ng pampababa. Ang sabi nila, hindi, wala pong pinapainom. Subalit pinatotohanan lamang po na mga siguro 10 minutes lang po ang interval ng pagkuha ng BP. Wala ka mang inuming gamot, isuko mong sarili mo, tanggapin mo ang Ama, ibabalik na sa normal ang presyon mo. Buhay po ba ang Diyos? At pagkatapos po noon, kinukuhanan po ng dugo ang pasyente. Dumating po sa pagkakataon na nagpuputukan na po yung mga ugat sapagkat marupok na po ang mga ugat ng pasyente po. Tinry pong kuhanan, hindi makuhanan sapagkat mahirap nga pong kuhanan. Pinalipas ulit ang mga 10 minutes, pinrest po ng mahal na apo, at paalis na po kami noon, kinukuhanan po ng dugo, wala pong makuha. Subalit sa kapangyarihan ng Ama, pinahaplos lang po dito at tugon daw po dito sa kanyang kamay, nakuhanan po ng dugo. Buhay po ba ang Diyos? Sadya po na makapangyarihan ang kamay na gamit sa kapangyarihan po ng ating Ama. Amen po ba? Sapagkat tayo pong lahat, ang makatungo lang sa dakong ito ay malaking biyaya at pagpapala na kung papaano sa ating natanggap, sa aking natanggap, yun po ang umpisa upang sa gayon magamit ako ng Ama para sa iba. Hindi lamang po sa aking pamilya, kundi ang nasa ko, ang makasalamuha ko, ay maaari ko pong ibahagi kung anong natanggap ko sa Kanya. Sapagkat bilang nakakilala, yan po ang mission natin na maging kaisa ng Kristo sa gawain niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po walang hanggang papuri at pasasalamat sa ating dakilang Ama sa walang hanggang biyaya at pagpapala na kaloob po niya sa bawat isa sa atin, na ang paraang ito ay isang pagbabahagi na rin po sa inyo kung papaano nga ba kahiwaga, kadakila, kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran sa dakong ito. Kaya po, sa bawat isa po sa atin, nawa, higit po natin kamtin ang biyaya mula sa Kanya. Hindi lamang po yung biyaya na nasa natin, kundi hayaan po natin siya ang biyayang mula sa Kanya. Yaon ang hintayin natin na higit pa sa sapat, kaya niyang ipagkaloob. Kaya Ama, papurit pa sa salamat sa iyo. Muli po, magandang umaga sa tanghaling ito. Maraming salamat sa iyo, mahal na kapatid. At tunay nga po ang natanggap niya sa dakong ito ay Espiritu Santong Banal at hindi Espiritu ng Sanlibutan. Sapagkat sa kanyang gulang, bilang nabahagi na ng ating Panginoon, nagsisikap siya upang i-share ang kanyang natanggap na blessing sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? At ang pangalawa nating mag-share ay isa rin po na marami pong biyaya at pagpapala na naibigay ang Ama sa kanyang buhay, pang-araw-araw na buhay. At
Ito po ay alam ko na marami din po siyang isi-share para sa ating lahat. Nawa po ay makapulutan niyo po ng aral at mataman po kayong makinig. Ang susunod pong magbabahagi sa umagang ito ay ang ating kapatid na si J.R. Cao. Salamat po, aming Panginoon, buhay kang totoo. Sa bawat araw na kami tinitipon mo sa dakong ito, ang bawat isa ay may kagalakan sa bawat nakikinabang sa manghain mo sa katauhan ng aming mahal na po Kunching. Ang lahat ng paborit parangal tinatas namin sa iyo, dakilang Ama na makapangyarihan. Maraming salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po talaga ang Diyos. Yung tema po nating kapatid talagang binigay ng Panginoon, napakaganda po ang ating pagninilayan. Mga biyayang natatanggap natin, paano nga ba natin na ibabahagi sa ating kapwa? Sa dakong ito, marami pong biyaya. Ako po, yung mga biyayang natanggap ko, talagang sa sarili ko, umaapaw na, wala nang paglagyan. Kaya kung minsan po talaga, binabahagi ko sa kapwa ko. Kagaya po kahapon, may kaganapan sa akin na meron akong isang kakilalang taga sa amin, umangkas po sa akin pauwi, galing po ako sa dakong ito. Dati ko pong kasama sa pag-uulayaw sa Saliw ng Mundo. Tinanong po niya sa akin kung dahil yung mga kabiyak daw po niya ng puso nag-a-apply na peke raw po yata. Ang sabi po niya, hindi yata kami mahal ng Panginoon, ng Diyos. Yun po ang banggit niya. Sa dating buhay po, mabibiruin ko po siya, subalit ang ipinadatal ng Panginoon, yung pong mga bagay na naririnig at kaya napapakinabangan ko po sa dakong ito. Sinabi ko po sa kanya, kapatid, sabi ko, huminga ka, gaya ng tinuturan ng mahal na po Kunching. Sa paghinga mo na yan, mararamdaman mo ang pagmamahal ng Diyos. Hindi po siya kumikibo, batid ko po, ang banal na Espiritu ang naghahari sapagkat sa ganang katauhan. Sa dating buhay, magbibiro na po siya. Subalit alam ko po, ang Diyos, pagka nakipagtotoo ka, totoo siyang dadaloy. Dadaloy po sa katauhan niya at sa bawat gagamitin niya. Hanggang sa ipaliwanag sa kanya na ang bawat pagsubok nga na ipinapahintulutan ng Panginoon, hindi sa kanya nagmula. Kung yun, matututunan nga natin, yung mga pagsubok na yun po ay isang pagtapik ng Panginoon na kung paano nga tayo matutulungan ng Diyos kung walang pagsubok na ipararaan sa ating buhay. Yan po ang naiparating ko sa kanya. Yun po ang sinasabi ng Panginoon na talagang na-chimpo po sa tema na ano ba pinakanabangan mo sa dakong ito? Paano mo nga ba ibabahagi sa kapwa mo yung mga napapakinabangan mo? Kaya po ako nagpupuri sa Ama dahil talagang maging sa sariling buhay ko na yung sariling katauhan ko na dadamo ang Panginoon kung paano nga kumilos na gaano kakapatag sa kabila ng may pinagdadaanan ka, may ginugusto ka, subalit hindi mo pa nakakamtan. Paano ka nagiging patag, sapagkat binibigay nga ng Panginoon yung kapatagan sa pamamagitan po ng pakikipagtotoo sa Kanya. Ano po yung pakikipagtotoo? Yung pag-asa, pagtitiwala at pananalig na yung Diyos na pinaglilingkuran natin at pinupuntahan sa dakong ito ay Diyos na buhay na hindi natin nakikita. Subalit kung dadamhin po natin mga kapatid, talagang yung pong kilabot na yung pong Espiritu na sa tuwin na binabahagi ng Ama sa atin upang patunayan niya na siya hindi nakikita, subalit Espiritu na dumadampi sa katawan natin. Kagaya po kahapon, may kaganapan nga po sa akin, yung pong, kasi po may ginagawa po akong balangkas dun sa likod ng bahay namin, pumupulak po ako ng kawayan, ako lang po mag-isa, baba, akyat, hila, putol. Mag-aalas 12 na po, 11:45, ayaw ko pang huminto. Dati po kasi 11, humihinto na ako para gumayak na,
para makapagpahinga ng mga kalahating oras, maliligo, para sa kanya naman maibigay ko sa dakong ito. Yun nga, pinahintulutan ako ng nakakayat ako sa hagdan, sa siguro mga kalahatian nito yung taas, nadupil, yung isang pa ako po, tinuntong ko rin sa kabilang puno, naputol na, subalit nadupilas ako, kaya bumagsak ako kung gano'n, yung isang pa ako, nakakawit sa hagdan. Subalit yung ito, nandito nga po, sinalo po ng tinik, subalit yung pong mga tinik na yun, nasa ilalim po yung banal na espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat talagang hindi ako bumagsak, subalit pinahintulutan ako ng galos. Paano po nating madadama ang walang sakit na bagamat pinadaan sa ating katawan? Alam niyo po, kapag ka po ito po katotohanan, kapag ka po naisip natin ang Panginoong Jesus sa kung paano ang balate sa kanyang katawan, kung paano siya pinasakitan, wala po tayong mararamdaman sakit. Yun po naganap sa akin yung katotohanan na sabi ko nga galos lang, yung mga kapatid ko, galos lang ang akala nila. Kasi talagang patag ako hindi naman ako dumadaing na dahil talaga pong hindi ko nararamdaman yung sakit, bagamat may galos. Ganyan po kumilos ang Panginoon. Nasabi ko nga talagang, at sa bawat ginagawa po, bawat ginagawa natin ako man po, sa ano man po yung bagay na ginagawa ko, kapag ka po naglalaro sa isip ko ang Diyos, kung ano yung nagagawa niya sa buhay ko. Kung papaano na pinaglalaro niya yung isip ko habang may ginagawa yung katawang lupa ko, wala pong pagal na nararamdaman. Ano po yung mga bagay na yun, yung mga kapatid kong may mga pinagdadaan ng pagsubok na kung paano may karamdaman, na nakikita ko nakaupo sa wheelchair, ako po malakas ang katawan. Yun po ang isa kong hinihingi sa Panginoon, yung kalakasan ng katawan na sa kabila ng hindi man nagugutuman, subalit may gusto, subalit hindi ko pa nakakamtan, alam ko po, ang Diyos ay buhay. Nasabi nga talagang hindi ka naman magugutom sa kabila ng sabi ng tao, kulang, pero hindi naman. Kaya po nagkukulang dahil may hinahangad po tayo. Amen po ba? Yun po ang katotohanan. Subukan po nating maging content at panatag. Wala pong madadama tayong masasabihin natin kulang yung binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya alam niyo po sa dakong ito talagang may pagsisigawan po natin ang buhay na Diyos at mararamdaman natin na kapag kapala natin kapiling ang banal na espiritu, masasabi natin kay sarap mabuhay. At sa kabila po nung pagtangkilik sa atin ng banal na espiritu, patuloy tayong nagiging marupok. Talagang sabi nga sa kabila nung paghawak sa atin ng banal na espiritu, kung minsan tayong tao may karupukan pa, totoo po yun. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat siya ang gabay at patnubay ko sa buhay na pahiram niya. Yung sa tuwin ang inihiling ko, nakakamtan ko naman po yung kalakasan, kalusugan, sapagkat kung pagninilayan nga po natin, kung may karamdaman ka, tamang kumpleto ka, subalit hindi makagalaw ang katawan mo, baliwala po yun. Amen po ba? Kaya napakasarap pong padamahin ng banal na espiritu. Meron lang po akong konting awitin na sana po pag nilayan po natin yung mga nilalaman ng awitin na ito, sapagkat hindi po sa ganang kagustuhan ko, kundi pumikit po kayo, namnamin nyo, sapagkat maigsi lamang po ito. Talagang ito po kalooban ng Ama para po sa Panginoon. Okay, sarap ng mabuhay sa daigdigan, lalo na't kung kapilingang Ama sa buhay, nang madamang ligaya sa bawat araw, nalimot mo ng lahat ay may hangganan. Ngunit ngayon nang madama
kabiguan, ay doon mo naalala ang may kapal, ang tao'y marupok, kay daling lumimok sa Diyos na ang lahat, siyang nagdulot. Sa Diyos na ang lahat, siyang nagdulot. Buhay po ang Diyos. Maraming salamat po. Yun po kasi, kaya ako po inawit. Joke lang po sa akin, talagang alam niyo po, masarap mabuhay sa piling ng Espiritong Banal. Kasi po, bawat araw kung talagang tinatanggap natin siya, inaaliw tayo. Wala tayong kapaguran sa bawat gagawin natin at sa bawat kakulangan, siya po ang magpupuno. Kaya sa bawat mensahe ng mahal na Apo Kunching, sa bawat araw, kumuha tayo ng isang alam nating makakapagpagalak sa atin at sa bawat darating na pagsubok, ilagay natin sa isip at puso natin yon. Titibay po tayo sa pamamagitan ng Ama. Kaya po muli, palakpakan natin ang buhay na Diyos. Maraming salamat, mahal na kapatid. At tunay nga po ang lahat ng biyaya niyang natatanggap sa dakong ito ay patuloy niyang ibinabahagi sa ating kapwa. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At ang pangatlong magbabahagi ng kadakilaan ng Diyos na tinanggap niya sa dakong ito sa araw-araw ay palakpakan po natin ang ating kapatid na si Tita Promise. Buhay ang Diyos. Salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, o Amang Dakila, papuring walang hanggan sa iyo. Sa umagang ito, sa isang umagang puspos ng pagpapala at hiwaga mo, sa kadakilaan mo, Ama, walang humpay na papuri pa sa salamat ang itinataas ko. At naway lagi kang manatili dito sa puso ko, sa buong pagkatao ko. Pagharian mo ako. Huwag mo akong iiwan kailanman upang di mapawalay sa iyong kalooban. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin ang Diyos. Masaya po ba kayo? Yes, amen. Sadyang masurpresa ang Panginoon. Nakakanerbiyos. Sapagkat napakasurpresa ng Panginoon, hindi ko po sa hinagap na iisip na ako'y matatawag sapagkat nga po, alam ko ito ay, although ito naman pong gawain ay para sa ating lahat. Amen po ba doon? Napakinggan ko po yung ibinahagi kanina ni kapatid na Arlene. Napakaganda po, I'm sorry. Napakaganda po nung ibinahagi niya. Kung kayo po ay naglimi at pinakinggan yung tuwiran, nasabi niya na pong lahat. Amen po ba doon? At sa pangalawa naman po, pinahagi ni kapatid na JR, kung paano ang kadakilaan ng Ama ang kahiwagaan niya, kung paano ang pagsaklolo niya sa lahat ng sandali ay naroon sa mga anak niyang sa kanya ay kumikilala. Amen po ba doon? Sapagkat kung naatatandaan niyo po ang kaganapan kahapon, ang galak ng puso ng kapatid na Mirna ay gano'n na lang. Galit ng puso ng kapatid na JR ay gano'n na lang din. Maging ang kabiyak ng puso niya sapagkat walang naganap na anumang pinsala sa kanyang katawan. So sabi ko kanina, sa kabila ng aking pagsusulat ng kanta, pero ang tenga ko naman ay nakikinig sa bawat nagbabahagi, sabi ko napakabuti ng Ama. Sadyang napakabuti niya, hindi po sapat ang salitang salamat. Hindi po sapat ang salitang thank you, Lord. Sapagkat, ang pasasalamat po sa kadakilaan ng Ama ay atin lang maibabalik sa Kanya kung ito ay may kaakibat na paggawa. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Sapagkat kung tayo po ay nagte-thank you lang kay Lord,
without doing anything at all, hindi po ito nararamdaman ng Panginoon. Amen. So, maganda po yung ating tema ngayon. Sabi ko nga, nasabi ng lahat kapatid ni Arlene, nasabi na ni kapatid na JR. At ito naman po ang gusto kong ibahagi sa inyo. Ano na nga po ba ang natanggap ko sa Panginoon? Higit sa lahat po ang natanggap ko sa Kanya, sa Kanyang biyaya, ay ang makilala ko siya, madama ko ang salita niya, at sa aking maliit na kakayahan, ay naibabahagi ko ito sa nangangailangan. Sadyang magdakila ang Panginoon kay buti niya, sapagkat ang bawat kataga niya ay walang pagkabula. Ano na nga po ba ang natatanggap ko dito? Alam niyo po, ito po, sana po hindi ako mawala sa tema, pero ito po ay gusto ko nang ibahagi noon pa. Hindi po ba madalas sinasabi sa atin ng banal na Espiritu na kapag tayo ay tumutungo rito, huwag nating panghinayangan. Amen po ba yon? Huwag nating panghinayangan sapagkat tayo dito ang makikinabang. Amen po ba? Opo, alam nyo. At alam ko pong kayo ay makaka-relate sa akin at mag-a-agree kayo. Sasang-ayon kayo. Sino po dito yung umaalis ng bahay ng walang nalutong ulam? Taas ang kamay. Yung hindi nakapagluto, wow, sisipag. Nakaluto silang lahat. Purihin natin ang Panginoon. Pero yung iba hindi nagsasabi ng totoo. It's either hindi nagluto or walang lulutuin. Amen po ba doon? Isa po ako doon sa walang lulutuin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kasi po, minsan, bagamat kami po ay dalawa nung kabya ko, although meron kami mga rita-ritaso sa bahay, pamangkin, apo, ganyan. Pero po ang kabutihan at kadakilaan ng Amay gusto kong ibahagi sa inyo sa napakasimpleng paraan. Kung minsan po darating ako dito, kung minsan po, sapat lang dun sa tanghalian namin o dun sa almusal namin hanggang sa bago umalis yung ulam. Nakakahiya po bang aminin yun sa inyo? Di po, kasi kuminsan nga po, lahat naman, yung iba naman sa atin, wala namang ulam, di po ba, no? Ang kabutihan ng Ama, namumroblema ako, naku, paano kaya ako to? Gabi na, may practice pa. Pagdating ko sa amin, walang ulam. Pero kay buti ng Ama, dumarating pa lang po ako, hindi pa natatapos ang gawain at kuminsan hindi pa nagsisimula, darating si kapatid na Chris, may bitbit na itlog ng pugo, bigay ng anghel, purihin ng Diyos, solve. Yung pong itlog ng pugo na yon, galing po sa isang anghel na nagmamahal. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sabi ko, wow, solve na. Ama, salamat po, solve na. Eh, hindi naman po yan pinapapakulang. Ginagamitan ko po yan ng konting pamamaraan. Sa kami dalawa ng kabya ko, dalawang apo ko, yung anak ko, ang bunso, yung manugang ko, plus yung 3 kawil ko pa sa bahay, that makes 9. Amen po ba doon? Nagmat po ba kayo? That makes 9. Alam niyo po ba, yung itlog na pugo na naiuwi ko, nabigay ng isang anghel, meron po akong konting arena sa bahay, meron po akong konting kulay, food coloring po yun. Kulay, hindi po kulay. Meron po akong konting mantika, konting betchen, konting asin. Mix all together. Ano po ang labas ng itlog ng pugo? Kwek-kwek. Di po ba? Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Tapos po meron akong konting suka. Konting asin, konting tubig, pinakuluan ko. Nakita ko yung bote ko, may konting ketchup pa. Isinama ko. Nakita ko yung bote ko na matamis, nilagyan ko ng asukal, masarap na saukan. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Sabi ko, Ama, bakit po ba ito ang binabahagi ko? Alam niyo po, ito talagang dinadatal niya sa kaisipan ko nang ibahagi ko sa inyo. Sapagkat kung minsan po yung resourcefulness natin nawawala. Amen po ba doon? Ano po ba sa Tagalog yung resourcefulness? Ang kaparaanan. Ang kaparaanan, kung paano natin maisasadsad ang ating kawalan. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Sapagkat
Hindi po sa lahat ng oras, meron tayo. Amen po ba? Pero maniwala po kahit sa hindi. Sa dating buhay ko, lalong higit nung ako po nakapagtatrabaho pa, mahilig po ako sa masarap na ulam. Totoo po yan, sapagkat po, ang mga ninuno ko po, mga masarap magluto. Ako lang po yung sumemplang. Natutunan ko lang po yung konti-konti sa kanila. Pero purihin ang Ama dahil meron po akong konting namana. Pero totoo po, balikan natin, nawawala po sa atin yung pagiging resourceful natin o yung pagiging makaparaan sa buhay. Subalit, nung ako po ay magawid sa Banang Banal, nung ako po ay inaralan ng Banal na Espiritu sa araw-araw na pagwika niya, pagdadatal niya ng salita sa ating mahal na Apo Kunching. Ako po ay nasidlan, napuspos, at may natutunan. Totoo po yun. At kung minsan po, mahilig nga po ako sa kusina. Kapag po ako nagluluto, doon po siya nagsasalita, doon po siya nagwiwika sa akin, doon po siya nagpapadama. At purihin ang Ama, sabi ko, Ama, sadyang hindi pantay-pantay ang kaloob sa atin. Sa iba-ibang kaparaanan, siya ay nagpapadama sa atin. Amen po ba doon? Kung hahanapin niyo po ang sasabihin ko, gaya ng sinasabi ng Mother of the House, gaya ng sinasabi ng Mami Beth, gaya ng sinasabi ng kapatid na Mirna at ng iba pang mga alagad, na good speaker, hindi po natin kailangan lahat na maging magaling na public speaker. We really don't have to be a good public speaker. Ang pinaka-the best po ay maging totoo tayo sa pagtanggap at pagluluwal ng ating sinasabi ng may katapatan. Amen po ba doon? Amen. At doon ko po nadarama ang kabutihan ng Ama. Isa pa po, Tita Pearl, patawad po. Ito po, noong po natatandaan nyo, nagbahagi si Mami Beth. Paalis niya siya, nakalimutan niya yung kalan. Bukas pala. Pag po may tumitindig dito at may ibinabahagi, sabi ko sa sarili ko, Ama, meron din akong ganong kwento. Pag po merong maganda, Ama, marami din akong magandang kwento. Pag merong malungkot, Ama, marami din ako noon. Pero hindi naman po ako gaya-gaya, kundi iyon ay tunay na kaganapan. Paano kung nadama ang pagdamay, ang pagsaklolo ng Ama? Maniwala po kayo sa hindi. Kung yung kala ni Mami Beth na iwan niya lang bukas, yung pong aking gasol, totoo po ito, hindi po ako magbibiro. At dito ko po nadama at nakita ang kadakilaan ng Ama. Yung pong aking gasol, natanggal po yung hose doon sa connector ng kalan. Talaga pong gumano na siya. Ano po ang ipinagkaloob sa akin ng Ama? Sabi ko, ay, Ama, ay. Pero po purihin, dakilain siya. Hindi po acting yung ginawa ko. Binigyan niya po ako ng strength at saka ng courage. Pinatay ko po doon sa regulator yung tangke. Sabi ko, Ama, salamat po. Hindi po nasunog yung bahay namin sapagkat kalan na po yun at saka yung tangke. Totoo po yan, Panginoon. Sabi ko, Ama, napakabuti mo. Kanya po, bakit ko po ibinabahagi itong mga ganitong simpleng bagay? Hindi po para magpa-impress, kundi upang dito sa mga maliliit bagay na to, makilala natin ang kabutihan ng Ama. Na kung paanong sa bawat pagtawag natin sa Kanya ng may katapatan, siya ay laging handang sumaklolo sa bawat isa sa atin na sa Kanya ay nananahan. Amen po ba doon? Amen po ba doon? At isa ko pa pong pinagpapuri sa Panginoon, ay nung pong kaming na-aksidente ng aking kabiyak ng puso, at saka ng isang kawan ko, si Julie, dahil po magbibigil kami ng 12 o'clock. Na-aksidente po kami, nagtuwad po yung tricycle namin doon sa may gawing tango, sa may Katrina. Purihin, dakilain ng Ama, sapagkat po yung daan na yun ng tangos, kung kailan po hating gabi, alam ko pong naniniwala kayo, kung kailan hating gabi, doon dumadaan ng mga 6-wheeler, 10-wheeler na mga truck. Amen po ba doon? Subalit nung kami po ay magtuwad,
Kahit napagitna man, wala pong isamang, kumbaga malinis ang karsada. Wala po kaming malaking pinsalang natamo, other than bruises, gasgas sa mukha nung kabya ko. At ako naman po, ano ba masakit sa akin? Yun po, kasi po mabigat yung aking yung kawan ko nung tumuwad, nasa loob siya ng tricycle. Nasaktan po ako dito sa may gawing dibdib ko. Kanya sabi ko, Julie, talon, baba, hindi naman po siya makababa. Sabi niya, Mami, paano akong bababa? Kasi nga po nakaganon yung tricycle. Pero ano po ang pinagpupuri ko doon? Ang kabutihan ng Ama, na nung oras na yon, wala pong anumang sagabal sa karsada, wala pong papunta't paroong malaking sasakyan, kundi kami lamang at biglang dumating ang saklolo, may dumating na humahagibis na tricycle upang kami ay damayan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Gaya po ng sinabi ko kanina, kapag po may nagbabahagi dito, sabi ko, meron ako noon. Pag may nagbabahagi ng maganda, marami akong nakamit na ganun sa Panginoon. Kapag may pagdalisay, Ama, bagamat sinasabi kong meron din ako noon, pero ito po'y kaparaanan mo upang makilala kitang tuwiran. Amen po ba doon? Kanya po, isa na lang po ang sasabihin ko sa inyo. Siguro po sinasabi nyo, bet kami na lang lagi nag-share. Bakit po kayo? Ayaw nyo pong tumindig dito. Wala pa po ba kayong natatanggap sa Panginoon? Ala pa po ba? Isa pa po, wala pa po ba kayong natatanggap sa Panginoon? Opo, kagaya ko din kayo, di po ba? Kagaya din kayo ni Mother Maris. Kagaya din kayo ni Mami Beth. Kagaya din kayo ni Mami Mirna. Kami po dito, nawa po, kung paano kami ay nakakatanggap ng mapakamadamit sandamakmak. Nawa po, magkaroon din kayo ng courage na tumayo dito, lakas ng loob, ipagsigawan ang kabutihan ng Panginoon. Amen po ba doon? Yun lamang po at magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat po, mahal na Tita Promise. At sa kagandahang loob na binahagi sa ng Ama, mga pagpapala, ay tunay nga po na naibahagi mo rin sa ating kapwa at higit sa lahat sa iyong mga pinapastulan na mga tupa. At ngayon naman po, palagay kayo inaantok na yata kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? At para naman po mawala ang antok ninyo ito pong ibibigay ko sa inyo na ito ay batid ko na napakarami na niyang mga biyaya at pagpapalang natanggap sa ating Panginoon. At ito po ay sa pamamagitan ng awitin, ito po ay maibabahagi niya sa ating lahat. Basta po matama lamang po tayong makinig at namnamin ang bawat lyrics ng kanyang awiting ibabahagi sa atin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na si Tita Pilar. Salamat po. Purihin ka, Ama. Salamat po. Kasi alam niya, dalawang araw na akong, kaya ako pinapalakpakan doon kasi 2 araw na nila akong hinihintay na kumanta. Hindi kalooban, ngayon pa lang yun. Amen po ba, mga kapatid kong choir? Kay sarap naman po talagang magpuri sa Ama. At saka po, kapatid na JR, nung narinig ko po yung awit ni kapatid na JR, sabi ko, kung kalooban ng Ama, yun ang aawitin ko Pero talagang isang espiritu. Talagang gustong-gusto ko rin po yun Kaya pasakali lang. Pasakali lang. Ang tao'y marupok kay tali lumibot sa Diyos na ang lahat. Siya ang nagdulot. Buhay po ba ang Diyos?
Patuloy nga pong sa dakong ito, kay sarap magpahayag ng mga biyayang nakakamtan na mula sa ating dakilang Ama, na kung papaano mo nga po ito may babahagi sa iyong kapwa. Subalit ako po'y tumindig dito pang umawit lamang sapagkat marami po ang nagmimithing makapagbahagi. Kaya ito pong hindi naman kagandahan tinig na kaloob sa akin ng Ama, na biyayang aking nakamtan, kaya siya ko pong ibabahagi o ibinabahagi na kahit man lang sa munting awitin, makapagdulot po ako ng galak sa inyong puso. Amen po ba? Kaya para po sa inyong lahat, nawa po tayong lahat na naririto, kahabagan ng ating Panginoon at tunay na pagpapalain. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Tayo naway kahabagan ng Ama, tayo'y nilingap niya, makikilala sa lupa kaniyang pagliligtas, pagmamahal. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Pinagpala tayo ng Diyos, daigdig niya'y tikip kabanalan. Tayo'y magpuri, magdewang, pagkat katarungay mamamayani. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Purihin siya mga bansa, ang Diyos, ang Hari at Ama. Bagong umaga, sumikat, napawi ang takot at kaba. Diyos naming Ama, naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain
Purihin, purihin, purihin ka, Ama. Nawa, ang iyong habag at awa ay makamtan lahat ng mga kapatid kong naririto. Salamat po. Maraming salamat kapatid. Tunay nga po na ang kanyang natanggap na biyaya at pagpapala ng ating Ama sa pamamagitan ng kanyang malamyos na tinig ay naipamahagi sa ating lahat. At kung ito po ay ating ninamnam, ito po ay magiging daan ng ating pagninilay. Kaya po mga kapatid, muli po ipalakpakan natin ang buhay na Diyos. At ang atin naman pong tatawagin ay isa po na sa mga biyaya at pagpapala po na tinanggap sa ating Panginoon na patuloy niya pong ibinabahagi sa mga mapapalad na tao na kanyang binabahaginan kung minsan po ay na-abuse. Sapagkat masasabi ko po na na-abuse sapagkat isang halimbawa lamang po, hindi po ako magbabanggit ng pangalan. Meron po kasi dating nagtutungo sa bahay na parati po siyang hinihinga ng pabor na kung minsan pantuition daw ng anak, maraming beses po na gayon, hanggang sa isang araw siguro po ay nahiya naman. Iba naman pong diskarte ang ginamit. Sabi po ay siya naman ay magsosolicit. At isa siya sa magulang na inatasan ng isang eskwelahan para mag-solicit. Sige pa rin po, patuloy pa rin po niyang binibigay ang mga biyayan tinanggap niya sa ating Panginoon, sinishare niya. Kahit po alam niya na sa kanyang sarili siya naabuso na. O sabi nga ng iba parang nagiging uto-uto na. Subalit alam niyo po ba ang kadakilaan ng ating Panginoon? Ang sabi niya po sa akin, kapatid, hindi bali tayong maging uto-uto sa pananaw ng tao. Hindi bali tayong abusuhin kung sino man ang may gusto nito. Ang mahalaga, hindi tayo ganun at mahal tayo ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Tinatawagan ko po ang ating Mother of the House. Purihin ka, Ama. Dakila ka na walang katapusan, na sa bawat araw ay patuloy mong pinadadama ang iyong pagmamahal na walang kapantay, na sa aming mga hinirang ay patuloy mong nilalayon na kami maging kawangis mo sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na sa bawat araw ay naghahasik ng iyong mga aral upang matutunan namin ang kabanalan at mapaglingkuran ka ng buong katapatan. Nawa po, ang lahat na tinawagan mo mga anak mo sa oras na ito ay makadama kung sino ka, kung paano ka, at kung ano ka. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na sa amin ay maghahari na ikaw ay Diyos na totoo sa dakong ito. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Akala ko hindi na po ako tatawagin ni kapatid na Pearl. Salamat sa Ama. Siguro po inudyok ng ating Panginoon na ibahagi yon upang bigyan lang po ng katuturan ang tinanggap ko sa dakong ito. Na sa bawat araw, sabi ko nga, tuwing nagbabahagi ako, wala pong laban ang mga lingkod ng Diyos. Lalo na't higit na ang pagtupad ay kabutihan. Amen po ba yon? Kung alam mong inaabuso ka ng kapwa mo, wala ka pa rin sasambitin. Sapagkat, para po sa akin, ito po yung pinadama sa akin ng Diyos Kung paano winawangis ng Diyos yung puso niya sa tao, na inaabuso din siya ng tao sa mundo, pinatotohanan lang niya na ang Diyos ay marunong din malungkot. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Totoo po yun, sapagkat kung ang Banal na Espiritu ay tinanggap po ng lahat, wala naman po talagang malilihim. Subalit sa kababaang loob po ng mga tumanggap ng Banal na Espiritu, ng totoong Espiritu, kahit alam po na ina-abuse na sila, hindi pa rin magsasalita. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit ito po ang itinudla ni kapatid na Pearl na binahagi? Sapagkat
Lagi po siyang nadadamay eh. Hindi ko po pinagmamalaki kung ano po yung ginagampanan, subalit ako po, maipagsisigawan ko po talaga na ang Diyos ay tumutupad sa aking buhay. Amen po ba yun? Saan dako man, harapan man, talikuran man, bahay man, o dambana man, kung paano ipinunla sa akin ang amang pag-ibig, wala akong reserve. Kung paano ko minamahal ang mga kapatid ko, minamahal ang mga magulang ko, mahal ko rin ang kapwa ko kapag kailangan ako. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Mahirap pong gawin yun sapagkat ito po ay tema lang po na pinagkakaloob ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng pagbabahagi. Ito po kasi yung natutunan ko. Mula pagkabata, alam ko po na isang napakalaking pundasyon yung upbringing din po ng magulang para po matutunan po yung pagtupad sa mabuti. Alam ko po isa po yun sa mga pundasyon sapagkat mayroon pong mga kaukulan na ukol po sa tema na sinambit yung tungkol po sa pagbabahagi ng mga biyaya at pagpapala. Napakarami po. Hindi naman po nababasyo ang Diyos. Bawat minuto, bawat segundo, ibinibigay po niya yung mga biyaya na yon sa lahat. Amen po ba yon? Subalit doon sa lahat na yon, tinitingnan lang ng Panginoon din kung paano yung mga extension niya na ginamit sa lupa, kung paanong inihahasik din yung mula sa Kanya na pakikinabangan ng lahat. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Hindi na po ako lalayo para sa aking sarili po. Hindi ko po ipinagmamalaki. Ito po kasi yung natutunan ko sa dakong ito na gusto ko po ibahagi sa inyo bilang karanasan. Kapag, yun po yung binahagi nga ni kapatid na Pearl, totoo po yun. How many times na ganun po yung nagaganap na sabi ko nga, kahit po minsan sa yung mga tauhan po, halimbawa yung mga Pugo Boys po namin, at minsan inuudyok po ng Espiritu, paglingkuran mo sila. So anong paglilingkod ang pwede mong gawin sa isang alipin bilang ikaw halimbawa ay amo? Yun po ay isang pagbabahagi ng biyaya ng Diyos. Unang-una po, salamat sa Ama sapagkat isa po yun sa paraan ng pag-akay po niya sa dakong ito bilang hinirang. Alam niyo po kung ano po yung tinanggal sa aming mga hinirang? Ang pride namin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yung mga ego, kailangan po talaga yung mawala. Sabi ko nga kahapon kay Mami Beth, alam niyo po, kahapon talaga sabi ko sobrang pagal ang aking katawan at hindi ko maaaring pabulaanan na ako mismo nakakaramdam ng pagal yung aking lupang katawan. Subalit ang Espiritu na gumagamit ay malakas. Amen? Kaya kahapon po, kahit hindi ko maihakbang ang aking paa sa sakit ng aking mga sakong at sumasakit po yung aking dito po hanggang likod, sabi ko po sa Ama, ayoko pong masubukan mo dahil lang sa ganito. Gagawa ko ng paraan na ikagagalak mo na kahit gusto kong ipahinga, hindi ko magawa. Dahil alam ko yung oras na ito para sa'yo. Amen po ba yun? Mga kapatid, bakit ko po ito binahagi sa'yo? Sa inyo, hindi para maging kalugod-lugod sa inyong pandinig. Ganun po, para lang po ako namumuhunan. Para lang po ako nakikipagsapalaran sa maliit kong puhunan para sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, ako po mismo magpapatuto sa inyo. As kilala ko ang sarili ko, as in wala ako, wala kahit na ano. Dayo lang ako, sa lugar ng Bulacan at wala akong dala. Kumbaga sa isang sanggol, ipinanganak akong hubad. Amen? Subalit dahil may Diyos at sa dakong ito ay tinanggap ko, nagkaroon po ako ng mission at vision sa aking sarili na sa pag-akay sa akin ng Diyos sa dakong ito at pagpili niya sa akin sa dakong ito, ayokong sayangin ang bawat minuto, segundo na ako ay ni-recycle niya para maglingkod sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yan po ang term ni Mami Beth. Tayo pong mga pinili ay recycle sapagkat makasalanan nga po ang mundo. Subalit nakita ng Ama na pwede tayong pakinabangan para gamitin niya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige, mamili po kayo. Teka, anak. Gusto ko lang po ibigay sa inyo ang tip na sa bawat araw, nararamdaman ko po talaga yung pagmamahal sa akin ng Diyos.
na masasabi ko po na sa simple at payak na pamumuhay, sabi ko nga po, nasasambit ko sa tuwina, salamat Ama, sapagkat pinabilang mo ako sa iyong mga tagapagmana. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Napakaraming biyaya ng Diyos. Sobrang dami. At ang biyaya po niya, biyaya ng, halimbawa po sa pansarili, magagamit mo ang personal na katawan mo, na ang puso mo, na para iangkop sa kapwa mo, na ang laking pagkakaiba is, hindi ka maaaring magtangi. Ang liwanag na taglay na binahagi sa dakong ito, na alam mo kung ano ang totoo, at pinadadama sa iyo kung ano ang totoo, hindi mo pwedeng ipagkait yun sa mga nangangailangan. Amen? Gaano man siya makasalanan, sapagkat ang Diyos ay tunay na huwaran kung paano tayong tunubos at maging kaiba. Lalo na ako bilang ako isang hinirang sa dakong ito, yun po yung natutunan ko. Ibinabahagi ko po ito sa inyo para kahit karampot po ay makakuha kayo ng magiging huwaran na sabi ko nga sa paghahandog, ito po ang aking natutunan. Lagi po ako nakikipagsapalaran sa Diyos kahit wala akong puhunan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Na walang pinagkaiba yan sa isang negosyo. Halimbawa, ang puhunan ko lang ay 5,000. Tapos yung produkto na aking bibilhin ay 25,000. So, ang laki ng aking kulang. Dahil sa pananalig ko sa Diyos, kahit sa anong paraan, gagawa ako ng paraan para ma-cope up ko yung 25,000. Amen? At dahil doon, kasama ko ang Diyos, doon sa 5,000 na yon, at tinake ko yung 25,000 na wala akong puhunan, alam ko, kapag binenta ko yon, mauubos din para mabuo ko na yung puhunan na ibabalik ko sa Kanya at the same time may tubo ako. Buhay po ba ang Diyos? Ganun po. Paano ko po ito ibabahagi sa inyo? Ganito lang po. Siyempre po, sa unang buhay, naranasan ko na bigyan natin yun ng regalo. Halimbawa po, ito ang reason ng tao. Ay, ayoko kasi wala na tayong maibibigay sa Kanya, andun na sa Kanya lahat. Ganun po, siyempre bilang tao, karamihan, ganyan po. Andun na sa kanila lahat, wala na tayong maibibigay. Subalit ang natutunan ko sa Panginoon ngayon, eto po, kahit wala ka, kapag inudyok sa'yo ng Diyos, na gawin mo ito, dahil atas niya sa'yo, alam mong hindi ikaw ang gagawa, kundi siya, huwag mo yung ayawan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. At isa po yan sa biyaya na tinanggap ko po sa dakong ito, na ayoko pong maputol, sapagkat nang ako po ay binigyan ng anghel ng ating Panginoon para sa aking anak, yan po ang legacy na iniwan niya sa akin. Nasabi niya sa akin, wala kang ibabalik sa akin kahit 5 at wala akong sisingilin sa'yo. Upang ang pinasimulan ko ay maging kapakipakinabang, huwag mong putulin sa'yo. At sino man na alayan mo, kailangan huwag nilang putulin upang doon ay mabuo na yun ay lahat ay mula sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Sige po, magnilay po kayo. Huwag niyo pong ibaliwala ito. Sapagkat, sabi nga ng ating Panginoon, ang naghahandog ng bukal sa kanyang kalooban, ibinibalik niya kung ano yung kapalit. Amen? Subalit kung maghahandog ka na nais mo lang matanyag ang iyong pangalan, huwag ka nang maghintay ng kapalit na mula sa Ama. Amen? Nasa Biblia po yan. Kaya pag yun po ang pumapasok sa aking kaisipan, kahit alam ko naman po at isa pa pala nang pumulilihim. Sapagkat siyempre po sa unang buhay, bilang isang expert sa personal analysis ng kalikasan at tao, wala naman po talagang malilihim. Kahit ang ibigay niyo pa lang ay yung date ng kapanganakan ninyo, mababasa na po yun. Sapagkat yun ay kaloob din ng ating Panginoon. Subalit, higit na alam ng ating Panginoon kung ano yung katotohanan sa isang nilalang. At salamat sa Ama, sapagkat sa dakong ito, napakahalaga po ang pagbabahagi ng liwanag ng ating Panginoon. Hindi lamang sa larangan ng material, hindi lang din po sa larangan kung ano yung kaya mo bilang tao ka, kundi higit
Sa bawat pagbabahagi, kailangan ang puhunan mo, puspos ka ng pag-ibig upang hindi ka marunong manumbat. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat hindi ito magagawa ng taong-tao. Amen? Lagi pong nagsasabi na, alimbawa, bibigay ka at sasabihin na, puro na lang ako. Ano ba yan? Puro, hindi. Sa una, oo, maaari kong sambit ko yan. Subalit ngayon, hindi. Hindi ka maaaring tumanggi sa Diyos. Sapagkat, sasabihin sa'yo ng Diyos, hoy, hindi yan galing sa'yo. Pinadaan ko lang sa kamay mo. Kaya kung anong para sa'yo, ibibigay ko rin sa'yo sa takda. Subalit yung ipinadaan ko sa kamay mo, ibigay mo sa kapwa mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige po. Kaya ko po ito nasasambit, hindi ibig sabihin na magaling ako. Yan po ang isang natutunan ko po sa dakong ito sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching. At yun nga, si kapatid na Pearl, bilang kasama ko po sa bahay, sabi ko nga sa Panginoon, kapatid, mula sa aking pag-usad ng panahon, sa aking edad, marami po akong inalagaan ng mga bata, mga pamangkin ko po. At salamat sa Ama, sapagkat dahil sa mga bata na yan, na-develop din po yung love na walang pagal. Amen? Totoo po yun. Halos 7 pamangkin ko po ang magkaisa lang kami sa bahay noon na inalagaan ko. Maliliit pa po sila. Basta isinaayos ko na sila, babalik ako, masaya sila. Kahit ako hirap na hirap, kailangan ko din yun. Bakit ko po natutupad? Sapagkat natutunan ko po dito sa dakong ito na ang kapwa mo na tinutupad mo, hindi sila tao na tinutukdan mo, kundi ang Diyos pa rin ang makikita mo sa kanila na hinahandugan mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige po, hindi ko po kayo hahamunin. Subalit, subukin niyo pong gawin. Sapagkat, sabi ko nga sa ating Panginoon, hindi po niya ako pinahihintulutan. Ayoko pong ipagmalaki sa inyo. Subalit, ang ipinagmamalaki ko po, yung pagtupad ng Diyos sa buhay ko. Amen? Alam ng Ama, na sa aking kawalan, sadya po kung bababa lang po siya at pahihintulutan po niya akong lagyan ko siya ng corona. Sa biyaya at pagpapala na ipinagkaloob niya sa akin, hindi kayang pantayan. Kahit wala kayong makita sa aking harapan na mayaman ako, subalit nararamdaman ko ako mismo, nararamdaman ko kung ano yung mga biyaya at pagpapala na ipinagkaloob sa akin ng Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Napakarami po at napakasarap. Sabi ko nga po sa aking sarili, kapatid na Pearl, sabi ko po sa aking sarili, Ama, sobrang labis na kumpara sa akin lang. Amen? Maaaring sabihin nyo, pwede naman pala akong lumapit kay kapatid na Marisa, ang dami niyang pera. Alam nyo po, wala pa akong pera. Subalit ang Diyos maraming pera. Buhay pa ba ang Diyos? Dahil ang paniniwala ko po, sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching na inaaral niya, kapag hindi mo pinahalagahan ang sarili mo at ibinigay mo sa kapwa mo yung pag-ibig na kaloob sa iyo ng Diyos, hindi ka pahintulutan ng Diyos na hindi Kanya ibigin. Dahil inubos mo na ibigay sa kapwa mo yung galing sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po, mga kapatid, na talaga po napapalundag. Saksi po si kapatid na Pearl at ang mahal na Apo na alam po niya, iniisip pa lang, napapalundag po talaga ako sa galak. Sapagkat ang pagtupad ng ating Panginoon ay hindi lahat nakasusumpong kung paano siyang tumupad na maghandog ng biyaya para ipakawala mo rin sa kapwa mo. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat kapag sa isang banda ay pinahintulutan ka ng Ama na bigyan ng biyaya at pinigil mo lang sa'yo at hindi mo ginawa yung gusto niya, huwag mo nang hintayin na may kasunod pa yon. Buhay po ba ang Diyos? Ako na po ang nagsasabi sa inyo, huwag niyo na pong hintayin. Sapagkat ang ating Panginoon na hindi kayang dayain. Kaya anuman ang ihandog mo sa kapwa mo, na bukal sa puso mo, at mula sa Diyos, sigurado ang Diyos ang magbabalik sa iyo ng higit pa doon sa ibinigay mo sa kapwa mo. Mga kapatid, yan po ang natutunan ko sa dakong ito. At salamat, may isang Apo Kunching na nagulat sa aking isip, naglinis ng aking puso, upang sa mga oras na ito, hanggang sa mga oras na ito, ipinagmamalaki ko ang Diyos na isa ako sa kanya mga tagapagmana. Makarampot man na aking nakakamtan, alam ko po na yun ay mula sa Kanya sapagkat kitang-kita ng Diyos na wala akong pagmumulan na kahit na ano paman. Kundi tanging siya lamang na ipinagkakatiwala niya sa aming mga kamay
at tanging siya lamang ang may karapatan upang ito'y pumutol kung hindi ako tutupad sa Kanya ng maayos. Amen? Kaya mga kapatid, iiwanan ko po sa inyo, subukin nyo lang po. Hindi ko po kayo hahamunin muli. Subukin nyo po na ang biyaya ng Diyos ay iparte nyo po ang Diyos gamit ang kapwa nyo at sisiguraduhin ko po sa inyo, hindi kayo matitiis ng Diyos, kundi ibibigay pa ang higit para sa inyo. Muli, magandang umaga po sa tanghaling ito. Maraming salamat po, mahal na kapatid. At alam ko po na kayo nakapulot ng mga magandang halimbawa ukol sa mga biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. At ngayon po ay lalo kayong mapupuspos at ihanda niyo po ang inyong mga sarili sapagkat higit pong biyaya at pagpapala ang ating makakamtan kung tayo po ay makikinig ng mataman sa bawat iluluwal ng ating banal na Espiritu. At ang iwanan ko lamang po sa inyo, ano man po ang mga biyaya at pagpapala ng ating Panginoon, ibahagi po natin sa ating kapwa upang ang amang dakila ay tunay tayong kalugdan. Ang lahat po ay naanyayahang